Dear Kuya Allen, ako nga po pala si JC. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang hindi ko malilimutang karanasan. Isang kwento mula sa aking kabataan na muling nabuhay pagkatapos ng maraming taon. Tungkol ito sa naging crush ko noong high school ako. At ito ay si Mike. Mula bata pa lang ako, palagi akong aktibo sa school. Lagi akong class president. Ang tipong laging nasa harapan ng classroom tuwing may activity at palaging nakikita ng mga tao bilang maasahan at matatag. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, mayroon akong itinatago. Isang damdaming hindi ko maamin kahit kanino man. Isa sa mga lihim kong itinatago ay ang paghanga ko kay Mike. Isang kaklase ko noong high school. Si Mike ay may kakaibang dating. Hindi siya yung typical na matalino o honor student. Ngunit mayroon siyang natural na charm. Gwapo siya, maputi, at may konting pagkapilyo sa kanyang mga kilos. Laging may ngiti sa kanyang muka at parang wala siyang problema sa mundo. Sa tuwing dumadaan siya sa harapan ko, hindi ko mapigilang mapatingin. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong nakangiti habang pinagmamasdan ko siya. Pero siyempre, hindi ko yun pinapahalata. Mahirap na. Baka kasi ano pa ang isipin ng iba. Noong 4th year high school na kami, naging magkaklase kami. Masaya ako siyempre, kahit hindi ko pinapahalata. Pero dahil class president ako, lagi akong abala sa maraming bagay. Mga school activities, projects, at marami pang iba. Si Mike naman parang wala lang. Masaya siya sa sarili niyang mundo. Hindi siya yung tipong nag-aaral ng sobra. Pero laging presentable at palaging may kasama. May aura siya na parang gusto mong makilala pa siya ng lubusan. Hindi kami naging malapit na dalawa nung high school. Pero may mga pagkakataong nakakapag-usap kami. Minsan nagbibiro siya na, "Uy, President, laging busy ah." Tumatawa lang ako at sumasagot ng, "Oo naman, alam mo na, trabaho." Sa totoo lang, tuwing kinakausap niya ako, parang tumitigil ang mundo ko. Kahit simpleng salita lang, sapat na yon para magdala siya ng araw ko. Graduating na kami noon, batch 2001. Excited akong makatapos pero malungkot din dahil alam kong mawawala na ang mga araw na nakikita ko si Mike. Pagkatapos ng graduation, nagpatuloy kami sa kani-kaniyang buhay. Ako, nag-focus sa pag-aaral sa kolehiyo at eventually ay nakapag-migrate sa Amerika. Si Mike naman, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ko na siya nakita o narinig mula sa kanya. Lumipas ang mga taon at parang nawala na rin si Mike sa isipan ko. Pero minsan, kapag naiisip ko ang mga alaala ng high school, palaging nandoon ang imahe niya. Hindi ko yun maipaliwanag. Para bang may bahagi ng puso ko na hindi siya kayang kalimutan. Fast forward, Kuya Allen, nasa Amerika na ako. Malayo na sa Pilipinas
at abala na sa trabaho at sarili kong pamilya. Ngunit isang araw, nagkaroon ng alumni event ng batch namin sa school. Ginawa ito para mag-reunite ang lahat ng graduates ng batch 2001. Mayroong group chat na ginawa para sa lahat ng alumni. At doon nagsimula ang pagbabalik tanaw ko sa nakaraan. Habang nag-scroll ako sa mga messages at pictures na sinesend nila, nakita ko ang isang litrato ni Mike. Parang biglang bumalik lahat ng nararamdaman ko nung high school. Siya pa rin yun, ang Mike na nakilala ko. Pero ngayon, mas mature na siya, mas gwapo, at halatang mas maayos ang buhay. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Nag-message ako sa kanya sa Messenger. Hi Mike, kumusta ka na? Naalala mo pa ba ako? Hindi ako umaasang mag-reply siya. Pero laking gulat ko nang sumagot siya. Oo naman, kumusta na President? Doon nagsimula ang simpleng pag-uusap namin. Hindi siya madalas mag-reply pero sapat na ang kahit kaunting sagot niya para muling bumuhay ng excitement sa akin. Sa bawat message niya, parang bumabalik ang kilig na nararamdaman ko noon. Isang araw, sinabi ko sa kanya na uuwi ako ng Pilipinas para mag-celebrate ng birthday ko. Nagulat ako sa reply niya. Talaga? Pasalubong ha? Tumawa ako at sinagot ko siya ng, ano naman ang regalo mo sa akin? Natawa rin siya. At ang sabi niya ay, pag nagkita na lang tayo. Excited akong umuwi ng Pilipinas. Sa araw ng flight ko, parang hindi ako mapakali. Ang iniisip ko lang ay ang posibilidad na magkita kami ni Mike pagkatapos ng halos 2 dekada. Pagdating ko sa Pilipinas, nag-message kaagad si Mike. Nasaan ka na? Saan tayo magkikita? Ang sagot ko naman sa kanya ay nasa isang hotel ako at naka-check-in na. Ibinigay ko sa kanya ang room number ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Excited, kinakabahan, halo-halo na. Ilang oras ang lumipas, kumatok siya sa pinto ng kwarto ko. Nang buksan ko ito, nandun na nga siya. Sa totoo lang, parang tumigil ang mundo ko. Mas gwapo siya ngayon kumpara nung high school. Matipuno ang katawan, halatang alaga sa trabaho at siguro sa gym. Umiti siya at sinabing, long time no see, President. Pinapasok ko siya sa loob at nagkwentuhan kami. Napakaraming napag-usapan, mga alaala nung high school, ang mga buhay namin pagkatapos ng graduation, at kung paano kami nauwi sa kung nasaan kami ngayon. Pareho na kaming may asawa at sariling pamilya. Pero tila hindi mahalaga ang mga yon sa mga sandaling ito. Habang nag-uusap kami, inabot ko sa kanya ang pasalubong ko. Isang pares ng Nike Air Force 1 na sapatos, mga chocolates, at ilang maliliit na bagay. Tuwang-tuwa siya. Sinukat niya kaagad ang sapatos. At sakto ang sukat nito.
Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabi ko na, ikaw naman, nasaan na ang regalo ko? At napatawa ako. Oo nga pala, ang sagot nito. Ano nga bang regalo mo sa akin? Ang sabi ko. Nagkatitigan kami. Para bang may kuryente sa pagitan namin. Ako na ang unang lumapit. Niyakap ko siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Kuya Allen. Naramdaman kong niyakap niya rin ako ng mahigpit. Pagkatapos ng ilang segundo, hinalikan niya ako sa labi. Para akong nasa ulap. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Ang tigas ng kanyang mga bisig at ang amoy niyang nakakalasing. Sa mga sandaling yon, Kuya Allen, parang bumalik ako sa pagiging teenager na may lihim na crush sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito isang pangarap. Ito ay tunay na. Nagpatuloy ang gabi at naging mas espesyal lang bawat sandali. Hindi ko na ididetalya ang iba pa, pero sasabihin ko sa iyo, Kuya Allen, na iyon ang isa sa pinakamagandang araw sa buhay ko. Sa wakas, natupad ang isa sa mga matagal ko ng pangarap. Ang mapalapit kay Mike. Ngayon ay bumalik na ako sa Amerika. Bumalik na rin si Mike sa kanyang normal na buhay sa Pilipinas. Nag-uusap pa rin kami kahit hindi madalas. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon, nagkakaroon din kami ng simpleng pag-uusap na nagdadala ng init at saya sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Allen. Sana ay nagustuhan nyo. Maraming salamat.